Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi tumigil sa pagwawala sa ospital si Angela. Gusto niyang makita si Blake, pero pinagbabawalan na siyang makita ang binata. O mas tamang sabihing, ito mismo ang umiiwas sa kanya. Araw-araw sumasakit ang puso niya. Si Rowald ang laging naroroon sa tabi niya. Araw-araw siyang binibisita ni Rowald. Minsan ay kasama nito si Irene na nakauwi na rin galing Pilipinas at si Talia. Pero wala siyang kinakausap sa mga ito. Nakatitig lang siya sa kawalan. Kung hindi siya nagwawala ay nakatulala lang siya. Angela, bakit mo ba ito ginagawa sa sarili mo? Pinapahirapan mo ang sarili mo. And for what? Para sa lalaking yon? Hindi siya karapat-dapat. Pinisil naman ni Rowald ang kamay niya. Tiningnan lamang niya ang binata pero hindi siya nagsalita. Maputlang maputla ang mukha niya at halos hindi siya kumakain. Kung hindi sa mga suwerong nakakabit sa kanya, ay baka bumagsak na ang katawan niya. Hayaan mo akong tulungan ka, Angela. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Labas. Angela, I said get out. I don't need you. Hindi ko kayo kailangan. Si Blake lang ang kailangan ko. Humagulhol siya. At kahit na nagpupumigla siya ay mahigpit pa rin siyang niyakap ni Rowald. Hanggang sa mapagod na siya at huminto sa pagpupumiglas. Nang dumako ang mga mata niya sa pinto ay nakita niya si Blake. Walang ekspresyon ang mukha nito at tahimik lang nitong kinabig pasara ang pintuan. Blake, sandali! Angela, hindi ka pupuntahan ni Blake dito. No! Nakita ko siya. Ngayon lang nakita ko siya. Nandito siya para makita ako. Inalis niya ang kanyang IV. Kaya hinawakan ni Rowald ang dalawa niyang kamay. Pinindot nito ang buzzer para kuhanin ang atensyon ng nurse sa station. Hindi naglipat minuto ay pumasok na ang dalawang babaeng naka-uniforme ng puti. May itinurok ang mga ito sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng pagkaantok. Sleep well, Angela. Don't cry anymore. Bulong naman ni Rowald sa kanya. Habang nakatitig sa pader ay napaigtad si Angela ng isang may edad na lalaki ang pumasok sa silid niya. Sino ka? Roberto De Niro. De Niro? Pamilyar din sa kanya ang mukha nito. Naupo ito sa couch at tiningnan ang kabuuan ng kwartong inuukupan niya sa ospital. Ako ang tiyuh ni Blake. Tumaas ang kilay niya. Maniwala ka man o hindi, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nagmahal din ako dati at hindi rin ako ang pinili ng babaeng iniibig ko. And for the longest time, I was in love sa ina ni Leon. Bakit sinasabi mo sa akin to? Dahil gusto kitang payuhan. Ipaglaban mo ang damdamin mo para sa pamangkin ko. You're still young. May pag-asa ka pa. Gawin mo ang lahat. Ngumisi ito at tumayo na. Pag-iisipan mong mabuti. Kahit na nakaalis na si Roberto De Niro, ay hindi pa rin kumikibo si Angela. Naalala na niya ito. Nakita na niya ang mga litrato nito sa bahay ng mga De Niro. He was the black sheep of the family. But why would he encourage her? Mukha itong hindi gagawa ng mabuti. Naguguluhan siya at gusto niyang mag-isip. Nagawang pumuslit ni Angela sa mga doktor at nurse. Umakyat siya sa rooftop. Minasdan niya ang ilaw mula sa mga gusali. Minasdan niya ang madilim na kalangitan. But she wasn't planning on killing herself. Kahit na lugmok siya,
ay may takot pa rin naman siya sa Diyos. Angela, huwag kang tatalon. Si Lucila ang nalingunan niya. Agad siyang nanginig na makita ito. Iwanan mo ako. Hindi pwede. Nandito ako para kausapin ka ng maayos. Pero sana bumaba muna tayo. Iniisip nitong magpapakamatay siya. Bakit ba kinakausap mo ako ngayon? Alam mo bang ayaw kitang makita? Alam ko. Pero sana pakinggan mo lang ako. I already know that Blake proposed to you. Alam ko na ikakasal kayo. Nandito ka ba para ibigay sa akin ang imbitasyon sa kasal nyo? Huwag kang mag-alala. Pupunta ako dahil ako mismo ang tututol sa kasal nyo. Huminga ng malalim naman si Lucila. Angela, sana maging masaya ka na lang para kay Blake. Kung totoong mahal mo talaga siya, palalayain mo siya. Kung mahal mo talaga siya, dapat ay maging maligaya ka na lang para sa kanya. Para kay Blake, gumawa siya ng mga bagay na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Marami siyang inaway na babae mula sa grade school hanggang high school. She humiliated few na naging dahilan para tumigil sa pag-aaral ang mga ito. Lahat iyon ay ginagawa niya para kay Blake. He's not worth it. Naalala niya ang sabi ni Rowald sa kanya. Pero mahal niya ito. Sabi nila, ang pagmamahal niya kay Blake ay hindi na healthy. Pero wala siyang pakialam. Nilampasan niya si Lucila. Nasa gilid na siya ng hagdanan ng pigilan siya nito. Kalimutan mo na si Blake, Angela. Nag-init lalo ang ulo niya. Iwinasiwas niya ang kamay nito at humakbang pababa. Pero humabol pa ito sa kanya. Namali ito ng paghakbang at nawala ng balanse. Mabilis ang mga pangyayari. Nakita na lang niyang nagpagulong-gulong ito sa hagdanan, ang katawan ng dalaga. Lucila! Sigaw niya. Pinatay mo siya! Sigaw sa kanya ni Blake. Katatapos lang ng libing ni Lucila at magulong-magulo ang anyo ng binata. He was miserable at nasasaktan siya para dito. Gusto niya rin itong damayan kagaya ng ginawa nito sa kanya nang mawala ang mga magulang niya. Pero hindi siya makalapit man lang dito. Siya ang sinisisi nito sa pagkamatay ni Lucila. Hindi ito naniniwalang aksidente ang nangyari. Hindi ito naniniwalang hindi niya ito ginusto. Na hindi niya ginustong mahulog ang babae sa hagdanan. I did not kill her. Mahina niyang sambit. Bulang hiya ka. Ngayon ka pa ba magsisinungaling? Kilalang kilala kita. Alam kong kayang-kaya mong itulak sa hagdan si Lucila. Pinakita dito ang CCTV, pero sarado ang utak nito. Para kay Blake, siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Lucila. Napahagulhol siya, kaya mahigpit siyang niyakap ni Rowald. I think you should move out, Angela. Hindi makakabuti para sa inyong dalawa ang manatili sa iisang bahay. Pero gusto kong samahan si Blake. If you don't move out, I will. Hindi ko kayang makasama ang babaeng hindi ko kayang patawarin. I will never forgive you, Angela. Not even if you die and live again. Habang buhay kitang kasusuklaman. Blake, tama na yan. Ani naman ni Belinda. Umalis ka na muna, Angela. Anang ama naman nito. Kung aalis siya, saan siya titira? Wala siyang pamilya. Hindi niya gustong mag-isa. Mas lalong lumala ang anxiety niya. Naramdaman ni Rowald ang panginginig niya. Napabuntong hininga ito. You can stay with me. Rowald, I know you can't be left alone. With your condition, sa akin ka tumira. Mababantayan kita. Mahina lang ang pagkakasabi ng binata. Halos pabulong lang. Silang dalawa lang ang nakakarinig. Paano mo nalaman that you have anxiety disorder? I just know. Dahil mahalaga ka sa akin, Angela. Pero, alam ko, Angela, hindi mo ako mahal.
Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Gusto lang kitang tulungan. Mabuti pa si Rowald alam nito ang pinagdadaanan niya. Balungkot siyang tumingin kay Blake na nakatitig sa kawalan mula sa labas ng bintana. Tara na, Rowald. Kahit na malayo na siya sa mga dinero, ay regular pa rin kinukumusta ni Angela ang kalagayan ni Blake. Kinakausap niya pa rin ang mga magulang nito. A week after she left the Dineros, her anxiety intensified. So Rowald convinced her to see a mental health specialist, and she did. Nakatulong iyon sa kanya, pero hindi pa rin naaalis sa isipan niya si Blake. Kahit ilang taon na ang lumipas, ay nanatili pa rin sa puso niya ang binata. Blake became the president and CEO of the Dineros Corporation, an entertainment and media company. Ito ang humalili sa ama na magretiro ito. Mula nang mawala si Lucila ay hindi pa rin muling umiibig si Blake. At ang puso niya ay nangangarap pa rin na siya ang pipiliin ni Blake pagdating ng panahon. Hindi siya tumigil sa pagmamahal dito. Malapit man siya o malayo, palaging nasa puso niya ang binata. Did you know that your lover boy frequently visit ka sa Olympus these days? Tanong naman sa kanya ni Talia. Nakangisi ito. He isn't that innocent, you know. May dark side din naman pala ang lalaking gusto mong pakasalan. Sumimsim nito ang order na frappe sa kilalang coffee shop kung saan sila kasalukuyang nagkakape. Kulang ang sabihing nagulat siya. Kilala niya si Blake. Hindi ito ang tipo ng lalaking gugustuhin ang ganoong konsepto. He wasn't the type to get involved in bondage and discipline, dominance and submission, sadista at masokista. At ang Club Olympus ay isa sa pinaka-eksklusibong club sa mundo. Ang mga dumadayo sa nasasabing lugar na iyon ay sinasabing mga kilalang tao sa lipunan. In the club keep all their personal information private. Sa higpit ng seguridad ay walang makapuslit na paparazzi. Kaya kampante ang mga parokyano na sa naturang club. Obviously, nag-iba na siya. And you know what? There's more. Napatingin siya sa kaibigan. Ano pa? You know Adelaida? Ang anak ng senador? She likes Blakes. Nanigas ang likod niya. Kilala niya si Adelaida. The woman was famous. Nag-iisang anak din kasi ito ng Senador Raha. She was just like her. Gusto mo pa bang bakuran iyang lalaking ipinipilit mong mapangasawa? Kahit na ayaw na sayo? At kahit ilang taon na ang lumipas? Tanong naman ni Talia. Umilap ang mga mata niya. Kinuha niya ang kape at dinala sa labi niya. Kalimutan mo na siya. Kalimutan mo na si Blake. I can't. Mahina niyang sambit. You're hopeless. Well, whatever. If you're happy, then I'm happy. Hopeless. Yes. Ganoon nga siya. Pathetic and hopeless. Maraming taon na ang lumilipas pero nakikisaw-saw pa rin siya sa buhay ng binata. Her heart refused to forget Blake. Ang tagal na niyang nagmamahal. The one-sided love has to end. Pero paano? Hindi na niya alam ang kahulugan ng salitang pag-move on. Nagiinit ang ulo ni Angela nang malaman kung ano ang sinasabi ni Adelaida sa serbidor. The woman told the waiter to give drink to Blake. Nakita niya kaninang may hawak itong pilondras at inihalo sa inuming pinabibigay nito sa binata. Ano ang karapatan nitong gawin iyon para kay Blake? Nasa Club Olympus sila at kasama niya si Talia. Kanina pa nila iniobserbahan ang anak ng senador. Ang babae ay nagpapaalala noong kabataan pa niya. Tatawagin ko ang waiter. Presenta naman ni Talia. Nanatili lang siya sa kinauupuan. Nanatiling nakatingin siya sa card na hawak niya. They called the black card. It was metal card in the shape of orbs with gold writing. Hindi niya alam kung paano nakakuha niyon sa Talia. Pero hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay nakapasok sila. Iniikot niya ang tingin sa paligid.
Hindi niya mahanap ang kaibigan. Saan ba ito nagpunta? Tiningnan niya ang oras sa kanyang telepono. Kanina pa pala siya nakaupo doon, na mag-isa lamang. Nang dumako ang tingin niya sa kinaupuan kanina ni Adelaida, ay wala na ito roon. Nasaan na ito? Let's go? Yakag sa kanya ni Talia na bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. May inaasikaso lang ako. Tara na. Pero si Blake, he's safe now. I did you a little favor, you know. Alam ko kasing hindi ka aalis dito hanggang hindi mo nasisiguradong safe si Blake. Tumayo siya at lumingap sa paligid. Umawang ang labi niya na makitang nakatingin sa kanya si Blake. Nakaupo ito sa hindi kalayuan sa mesa at may hawak na baso ng whiskey. Kanina pa ba ito nakatingin sa kanya? Walang emosyon ang mababasa sa mukha nito. Naninikip na naman ang dibdib niya. She missed him so much. Gusto niya itong lapitan. Pero bago pa niya nagawa iyon ay nahawakan na ni Talia ang kamay niya at nahila na siya papalayo. Napahugot na lang siya ng malalim na paghinga at humakbang na papalayo. Angela couldn't forget Blake's face that night at Club Olympus. Hindi niya makalimutan ang tiim na pagkakatitig nito sa kanya. Kahit na hindi na ulit sila nagkita pagkatapos ng gabing iyon. Natutok niya ang dibdib. Namiss niya ito ng sobra. Ngunit ang makita ito ay labis na nasasaktan ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Nahiga na siya sa kama para matulog nang tumunog ang phone niya. Tiningnan niya ang number para lang matigilan. Kahit na taon na ang lumipas ay hindi niya pa rin binubura ang numero ni Blake. Nanginginig ang kamay niya nang pindutin niya ang accept button. Sino to? Tanong niya kahit na alam naman niyang si Blake iyon. Angela, when will you stop doing despicable things? Maraming taon na ang lumipas, but you're still you. Matigas na sambit ni Blake. She was confused. Hindi niya ito maintindihan. Ano, pinutol na nito ang tawag. Napabuntong hininga na lang siya. Ayaw na niyang isipin ang mga bagay na sinasabi nito. Pagod na siya. Ang bigat-bigat ng pinapasa ng puso niya mula noon hanggang ngayon. Pero hindi tumigil ang mga tawag ni Blake. Tatawagan siya nito para lamang laitin at pagsalitaan ng masama. I hate you, Angela. I will never forgive you. Anito nang tawagan uli siya nito. Nanghina siya at nabitawan ang kubyertos. Kaya napatingin sa kanya si Rowald na kasalo niya maghapunan. It is him? Hindi siya kumibo rito. Walang pasabing inagaw ni Rowald ang cellphone niya. Stop calling Angela, okay? Then tell her to stop doing awful things to other people. Sabihin mo kay Angela na manahimik na lang siya at maging masaya na lang nakasama mo. Walang ginagawa si Angela sa'yo. Pinatay ni Rowald ang tawag at pinatay ang phone niya. Huwag mong bubuksan. Bibigyan kita ng bagong number. Pero Rowald, do not refuse, Angela. Makakabuti sa iyo to. Ayoko nang pagdaanan mo ulit ang pinagdaanan mo noon. Gumaling ka na. Babalik ka pa ba sa kalagayan mo noon? I'm sorry. Pero hindi ko nahahayaan na muli mong sirain ang buhay mo. Nang mapag-isa na ay hindi napigilan ni Angela ang sarili at binuksan pa rin ang phone niya at isang mensahe mula kay Blake. Magkita tayo. Inilagay nito pati ang address ng kondo nito. Matagal siyang nakipagtalo sa sarili pero sa huli, mas nanaig ang puso niya. Nagpaalam siya kay Rowald na pupuntahan niya si Irene pero ang totoo ay si Blake ang pupuntahan niya. 2 beses siyang kumatok. Napasinghap siya nang buksan ni Blake ang pintuan. Pagkatapos ng maraming taon ay ngayon na lang ulit siya nakalapit ng ganito sa binata. Kahit na hindi siya pinakikitunguhan nito ng maayos, he was still really handsome. I knew you would come. Wika nito. Pinapasok siya nito at pinaupo sa sofa. May gusto ka bang sabihin sa akin na hindi mo pa nasasabi sa phone? Naupo ito sa tabi niya. I hate you, Angela.
I have never hate anyone as much as I hate you. Matigas nitong sambit. Napabuntong hininga siya. Matagal ko nang alam ang bagay na yan. Wala ka na bang ibang sasabihin? Kung wala na, aalis na ako. Tumayo siya pero mahigpit siyang hinawakan ni Blake sa palapulsuhan. When will you stop liking me, Angela? Pumupulso ang panga nito habang nakatingin sa kanya. When will you stop following me? Kailan ka titigil sa pakikibalita ng tungkol sa akin? Maybe if I do this, you'll finally stop. Gawin ang ano? Des. Hinila siya ni Blake paupo at mariin siniil ng halik sa labi. Hindi siya nakagalaw. Mainit ang mga labi ni Blake. Matagal niyang hinintay ang halik na iyon na akala niya hindi na mangyayari pa. Pero hinalikan siya nito ngayon. Pero bakit? Tinulak siya nito pahiga sa sofa at mapusok siyang hinalikan sa mga labi. Umikot ang mundo para kay Angela. Hinalikan siya ni Blake. And it wasn't a simple kiss. Mainit ang paraan ng pagkakasakop nito sa mga labi niya. You haven't allowed anyone to kiss you, have you? Ako ang hinihintay mo, hindi ba? Paos na ang boses ni Blake at palalim ng palaling ang halik nito sa kanya. Kiss me back, Angela. Ginaya niya ang paraan ng paggalaw ng mga labi ng binata na umani ng marahas na ungol mula kay Blake at sinimulan nitong alisin ang mga saplot niya. Blake. Napaarko ang likod niya sa bawat pagsayad ng mga labi ni Blake sa kanyang dibdib. Napatitig siya sa kisame ng maramdamang gumapang sa mga hita niya ang isang kamay ng binata. Automatikong humawak ang kamay niya sa balikat nito at bahagya itong itinulak. Tumingin sa kanya ang binata. May paghahamon sa mga mata nito. Say it, Angela. Ask me to stop and I'll stop. Matagal na nagugpong ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay marahan niyang ibinaba ang kamay. Ayokong tumigil ka, Blake. Matiim siyang nitong tiningnan. Namalaya na lang niyang ibinaba na nito ang palda niya. Tanging panloob na lang ang natitira sa kanya. Maging iyon man ay hinubad na ni Blake sa kanya. Inilayo nito ang tingin dito. Why? Look away, Angela. Look at me. Dahan-dahan siyang tumingin dito. Malinaw niyang nababasa ang pagnanasa sa mga mata nito. Nang hubarin nito ang saplot ay hindi niya maalis ang mga mata rito. His body was perfect. She had imagined him naked countless times. Pero walang-wala iyon kumpara sa nakikita niya ngayon. Muli siya nitong hinalikan sa mga labi. Habang ang kamay nito ay hinuhulma ang kanyang dibdib. Pumipisil. Hinagkan nito ang lahat ng parte ng katawan niyang dinaman ng mga kamay nito mula leeg, dibdib, tiyan, paa, tuhod at binti. Anong problema? Huwag, nakakahiya. Tinitigan lamang siya ni Blake sa mga mata sa paraang matiim at mainit at nagsasabing, hayaan niya itong tikman ang bahaging iyon ng katawan niya. And she couldn't afford to deny him that. She should spread her legs for him. Para siyang mababaliw sa ginagawa nito. Mariin na lang niyang naipikit ang mga mata para payapain ang tila sa sabog niyang dibdib. Nang imulat niya ang mga mata ay nakita niyang titig na titig si Blake sa mga mata niya. Nakaluhod ito sa pagitan ng magkabilang hita niya. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanyang tuhod. Bakit, Blake? Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon na tapusin ang kanyang pangungusap. Dahil bigla nitong isinubo ang pagkalalaki nito sa kanya. Napadaing siya sa biglang pag-angkin sa kanya ni Blake. Masakit pero matagal at talagang sulit na tiisin. Iyon lang ang sakit na nakakapagpasaya sa puso niya. Siya ang kasama ni Blake ngayon. Does it hurt? Tanong naman nito. Umiling naman siya. Kalahati pa lang. Try mo mag-relax. Namilog ang mga mata niya. Kalahati pa lang? Pero bakit ang sakit na? Natakot siya na makita ang bagay na iyon. Blake was huge. Nakita agad ng binata ang pagsungaw ng takot sa mga mata niya. Para na siyang nakalutang sa alapaap
nang bigla itong bumulong sa tainga niya. Papasok ako. Blake! Nagtagumpay siya sa pagtulak ng buong pagkalalaki nito. It was too painful. Kahit na inihanda ni Blake ang katawan niya, ay masakit pa rin talaga. I'm inside you now, Angela. Does it feel good? Mainit itong ana sa tainga niya habang humihinga ng malalim. Mahigpit na yakap ang itinugo niya sa binata. She was happy. Why did Blake touch her? Bakit hinayaan ito na mangyari ito? Marahil may nabuhay ng damdamin sa dibdib nito para sa kanya. Matagal na rin naman buhat nang mawala si Lucila. Did he finally decide to end the one-sided love? Bumilis ang paggalaw ng binata. Maging ang mga paghingal nito ay bumilis at naging maharas. Hanggang sa marating nila ang lugar na ninais nilang marating. Bumangon si Blake at isinuot ang boxer brief nito. Don't worry. I didn't come inside you. Okay lang naman sa akin kung blankong tumingin ito sa kanya. It's not okay. Gusto mo bang mabuntis? Tanong nito sa kanya. Nasa tamang gulang na naman ako, Blake. Handa na ako. Pero ayoko mabuntis ka. Hindi ikaw. Sumikip ang dibdib niya. Akala ko okay na tayo. Ang nangyari sa atin. That's your punishment, Angela. Sinundan mo pa ako sa Club Olympus. Ang galit na nararamdaman ko sa iyo ay hindi mawawala. Kahit gaano pa katagal. At na makita kita sa Olympus, na sinusundan ako, ay lalo nang umiigting ang galit ko sa iyo. Napayuko siya. Nagsimulang bumagsak ang mga luha niya. Ginamit ni Blake ang katawan niya para parusahan siya. I'm sorry. Ano pa ba ang gusto mong marinig sa akin? Mapait niyang tanong dito. Stop your evil act, Angela. Akala mo ba hindi ko alam? Na blinakmail mo si Adelaida? Akala mo siguro, porque hindi ka lumalapit sa akin ay hindi ko na malalamang ikaw na naman ang may kagagawan na nangyari kina Adelaida at Emmanuel? You are evil, Angela. And people like you do not deserve love. Ang dapat sa'yo ay mabuhay na mag-isa at habang buhay na malungkot. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito tungkol kina Adelaida at Emmanuel. Pero isa lang ang alam niya. Lahat na masasamang bagay ay sa kanya nito ibinibintang. Pagod na siya. Ayaw na niyang ipagtanggol ang sarili niya. Tumayo siya at nagbihis. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa mga mata nito. Nag-iisa talaga ang mga mata nito. Binabawi ko na ang puso ko. Simula ngayon, malaya ka na, Blake. Mariing napahawak si Angela sa kanyang dibdib dahil sakit at paninikip nito. Habang ang kanang kamay niya ay maigting na nakahawak sa manibela. Halos hindi na niya makita ang kalsadang tinatahak dahil sa lakas ng ulan at sa mga luhang nagpapalabo sa kanyang mga mata. Hindi matukoy ni Angela kung anong parte ng katawan niya ang lubos na nasasaktan. Tila lahat ng parte ng katawan niya ay masakit na masakit. Malakas siyang sumigaw para ilabas ang bigat na nagbabara sa dibdib niya. Pero hindi iyon naibsan kahit kaunti man lang. Higit na napakasakit na nararamdaman ng kanyang dibdib. Na unti-unti siyang pinapatay nito. Gusto niyang alisin ang sakit sa kanyang nararamdaman. Ang lahat ng sakit at bighating iyon ay isang tao lang ang nagdulot sa kanya. Blake, mapait niyang sambit sa pangalan nito. Pinangako ni Blake na hinding-hindi siya nito patatawarin. Lalo na ang pagkakataon na mahalin siya nito. Ibinigay na nito ang puso nito sa iisang babae. Sa isang babaeng hindi niya kayang alisin sa puso nito. Pagod na siyang makipaglaban para makuha ito mula sa babaeng itinatangi nito. At pagod na rin siyang hintayin ito. Gaano na ba ito katagal? Matagal na. Hindi na niya mabilang ang mga taon. At pagod na ang puso niya. Sana ang puso ko, ang isip ko,
At lahat ng bagay sa akin na nagmamahal sa'yo ay makalimutan ka na ng tuluyan. Mataimtim na hiling ng puso niya. I will someday, one day, I will see you as just another face in the crowd. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Pakiusap. Burahin niyo na si Blake sa puso at isipan ko. Pagod na po ako. Pagkasabi niyon ay nabulag siya sa nakakasilaw na liwanag mula sa sasakyan na nasa harapan niya. Hindi niya nakita iyon kanina. And it was too late to avoid the crush now. Ipinikit ni Angela ang mga mata at bumitiw sa manibela. Then she realized something. Ito ang nakikita niya sa kanyang mga panaginip. So this was bound to happen from the very beginning. Sa simula pa lang pala ay nakasulat na ang tadhana niya. Blake was never going to love her back. Ngayon tanggap na niya. Masayang ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Finally, malaya na ako. Goodbye, Blake. Angela suffered from severe head trauma. She was unconscious for several days in intensive care unit. Nang magising ito, ilang araw pa ulit itong inobserbahan bago ito inilipat sa pribadong silid. Nang stable na ang kalagayan ng dalaga, ay mahabang rehabilitasyon din ang kailangan nitong pagdaanan. She had to do exercise legs to straighten her lower extremities. Noong nasa ICU ito, ay madalas bumibisita si Blake para silipin ang natutulog na dalaga. Galit na galit siya sa babae, pero may bahagi sa kanya na nagsisisi. Kung hindi sila nag-away ni Angela ng gabing iyon, ay hindi sana ito maaaksidente. Iho, are you okay? Dumantay ang kamay ni Belinda sa kanyang balikat. Sa kaniya lamang na lamang nakatitig pala siya sa kawalan, habang nakaupo sa sofa sa sala mayor ng malaking bahay ng mga dinero. Ganyan ka na mula nang maaksidente si Angela. Naihilamos niya ang mga palad sa mukha niya. I feel guilty, ma. Ako ang dahilan kung bakit naaksidente siya. Bumuntong hininga naman ang ginang at naupo sa tabi niya. Tinapik nito ang kanyang paa. You'd never been in good terms with Angela, iho. Yes, there was this short period of time when you took care of her. Pero nauwi rin sa hindi maganda iyon. Hindi mo ba naisip man lang na pakitunguhan ng maayos si Angela? Ayaw kong umasa siya, ma. Wala ba talagang pag-asang magustuhan mo siya? Kung hindi namin sinabing gusto namin kayong ikasal na dalawa pagdating niyo sa tamang edad, iiwasan mo siya? Tatanggihan mo ba siya? I don't know, ma. Wala naman halagang pag-usapan pa ang tungkol sa bagay na yan. Gusto ko lang siguraduhin na hindi mo sinasadyang baliwalain ang pagkakataon na makasama siya at makilala siya. Dahil akala mo minamanipula ka namin. Nakakapanghinayang kapag pinalagpas natin ang pagkakataon dahil nagbubukas ito ng pagkakataon para sa ibang tao. Iyong tinanggihan mo, inaasam pala ng iba. At sana lang, wala kang pagsisihan, iho. Nasa 30 ka na at hanggang ngayon hindi ka pa rin kasal at wala pa ring anak. At ganoon din si Angela. Ana ng isipan naman ni Blake. Tumayo ang ginang at bumuntong hininga. Pupuntahan namin ngayon si Angela sa ospital. Gusto mo bang sumama? Umilap ang mga mata niya. Siguro hindi muna, ma. Okay. Lumabas na ang ginang at sumakay sa bagong SUV na naghihintay na sa labas ng bahay. Naroon na rin ang ama niya. Nang pinuhin na ng driver ang makina ng sasakyan, ay mabilis niyang kinatok ang bintana niyon. At ibinaba naman ng kanyang mama ang bintana niyon. Nagtatanong ang mga mata nito sa kanya. Sasama na ako, ma. Sure, pumasok ka.